Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Al-Amar Hassan Ontua and I'm the third reporter in Socially Responsible Teachers, Ethical and Moral Ethics, Moral, Morality, and Code of Ethics. And my topic for this is moral and morality. Meaning, ito yung mga responsible ng teacher na kailangan niyang gampanan sa society or socially in terms of moral and morality, especially sa kanyang mga estudyante. So, ang una kong tatalakayin ay ang moral. Morals or are values related to a system of beliefs, religious system, or political system. Pag sinabing moral, ayan yung mga kaugalian na ginakonsider kapag may ginagawa tayo. Isang halimbawa nito ay nagbebenta ka ng isang bagay. Ito ay ginakonsider mo kung moral ba ang ginagawa mo, kung hindi ka nagariba o arriba or something that would result ng pagkakamali. So as a teacher, kailangan mo munang malaman una ang iyong mga tinuturo sa iyong mga estudyante. Kung ito ba ay may maidudulot sa kanila na mabuti o masama, lalong-lalo na sa lipunan. Moral ay paniniwala mo kung paano mo gagawin ang isang bagay para hindi makapagdulot ng masama. Halimbawa nito ay sa religious system, kung saan may basihan ng masama at mabuti, dapat at di dapat gawin, at kailangan o hindi kailangan gawin. So, another example of moral is thou shall not kill. Nakalagay sa Biblia ng mga Christian na bawal pumatay. So, kapag alam mong bawal pumatay, is huwag mo na yung gawin. So, kailangan mong iwasan, huwag gawin yun as a teacher. Ay kung alam mong makakasama sa iyong mga estudyante ay iyong tinuturo, lalong-lalo na sa lipunan, ay huwag mong ituro yun sa kanila dahil masisira mo ang iyong responsibilidad bilang teacher sa iyong mga estudyante at lalong-lalo na sa maraming tao. So next example of moral is treat others as you want to be treated. So meaning, this example goes far beyond simply being kind to people or going out of your way to be available or helpful to those in need. Yes, you would want to others to assist you in a bind or be pleasant even in an unfavorable circumstance. So as a teacher, is kailangan mo maging mabait sa iyong mga estudyante o makisama kasi responsibilidad mo ang pakisamahan at tulungan sila upang maabot ang kanilang mga pangarap at balang araw ay tutulungan ka din nila at pasasalamatan at lalong-lalo na maging inspirasyon ka ng ibang tao sa lipunan. So, last example of moral is do not destroy the property. So, meaning, huwag mong pinsalain ang ari-arian ng ibang tao dahil makakasama o makakaapekto sa iyong moral ang gawaang iyon. So, as a teacher, is kinakailangan mo o responsibilidad mo na ituro ang mga mabubuting gawain sa iyong mga estudyante upang maiwasan particular sa pagsira sa mga properties ng mga tao at ang mabuti pa ay turo mo sa kanila ang mabuting paraan o solusyon upang hindi mapinsala ang ari-arian ng mga ibang tao. So next is, there are 7 moral values. First is honesty. Second is integrity. Third is compassion. Fourth is courage. Fifth is responsibility. Sixth is respect. And the last is fairness. So first is honesty. Honesty is important traits to have in so, kailangan ng isang guro o teacher
So next is integrity. Teacher are persons of integrity. This means being honest, reliable, and morally upright. They should be true to their commitment and responsibilities as a teachers. So dito sa integrity is kailangan ito ng isang guro at maging marangal sa iyong ginagawa at magampanan ang responsibilidad mo bilang isang guro. So the third is compassion. Teachers should model compassion and acts of compassion on a daily basis by complimenting students on their successes, inquiring about their day or their weekend activities, and addressing all bullying behaviors consistently. So, dito sa compassion is, as a teacher, kailangan mong maging modelo ng pagkahabag sa iyong estudyante o pakikiramay sa iyong mga estudyante, lalong-lalo na sa mga binubuling mga estudyante at maging sa mga nambubuli upang gabayan mo sila sa tamang gawain bilang estudyante upang maging successful ang iyong mga estudyante at upang maging modelo kas din sa lipunan. So next is courage. Teachers must have the desire and the ability to discuss ethical issues in order to awaken their students' awareness. So meaning, as a teacher, kailangan mong maging matapang sa iyong profesyon o iyong ginagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tamang impormasyon sa iyong mga estudyante upang maging aware sila sa mga nangyayari sa paligid. So, the fifth moral values of a teacher is responsibility. A teacher is responsible for preparing lesson plans and educating students at all levels. Their duties include assigning homework, grading tests, and documenting progress. Teachers must be able to instruct in a variety of subjects and teach students with engaging lesson plans. So, meaning, bilang isang guro ay may mga responsibilidad ka sa iyong mga estudyante tulad ng pagbibigay ng homework, grading test, at documenting progress upang ma-educate at ma-engage ang inyong mga estudyante sa paggawa ng lesson plan o mga dapat na gagawin bilang isang guro sa loob ng kanyang silid-aralan at maging sa lipunan. So next is respect. Teachers need to demonstrate respect for spiritual and cultural values, diversity, social justice, freedom, and democracy. So as a teacher, o responsibilidad mo sa iyong estudyante at sa lipunan ay ang pagiging marespeto in terms of spiritual and cultural values, diversity, social justice, freedom, at democracy. Nang sa gayon ay magampanan mo ang iyong responsibilidad bilang isang guro at maging modelo ng iyong mga estudyante. So last in moral values of a teachers is fairness. Teachers providing the maximum possible learning for each student also must change. Teachers should be honest and open about their methods but not too much. So bilang isang guro ay isa sa iyong responsibilidad ay ang pagiging makatamtaman sa pagbibigay ng mga gawain at impormasyon sa iyong mga estudyante upang hindi sila maging ignorante pag nasa labas sila ng paaralan upang maging successful silang mga estudyante. So we proceed to morality. Refers to a subset of ethical rules of special importance. Moral rules are often the basis for the rules of society. Morality. A morality is a system of principles and values concerning people's behavior which is generally accepted by a society or by a particular group of people. Ang morality naman ay yan yung tawag sa moral. Mas malawak ang morality kaysa moral. Pag sinabing morality kasi, that would encompasses the moral action gaya ng halimbawa,
Bawal magdaya ng tao. Bawal maging hindi marespeto sa kapwa-tao at iba pa. So as a teacher at responsible sa society at maging sa iyong mga estudyante, ay dapat ipakita mo sa mga tao ang iyong pagiging morality bilang isang guro at tao, at ituro mo sa iyong mga estudyante ang tamang gawain pagdating sa iba't ibang sitwasyon. Another example, pag tinanong ka, what is the morality of dealing with others' culture? Then, ang isasagot mo ay halimbawa, we should respect them, we should help them when they are in need, and we need to provide them a shelter if we are capable and the need it too. That is another example of morality. Morality ay yan yung set ng good values ng isang tao kung paano ang kanyang pakikitungo sa ibang bagay o desisyon sa isang bagay na hindi mo inaasahan o ng kaugaliang kabutihan para sa iba at sa sarili. So, another example of morality para mas maintindihan natin kung ano ba ang tinatawag na morality. What would you do if you found $50,000 in a bank bag on the way home from work tonight? Would you turn it and hope for a reward? Or would you keep it for yourself? Or would you just keep it for 24 hours so you could roll around in it for a while before returning it? Our answers speaks of our morality, of what we think is the right thing to do. So, as a socially responsible teachers, is kung ano yung tama o dapat gawin sa mga ganitong pangyayari ay dapat mong ituro sa inyong mga estudyante at dapat mong ipakita sa mga tao ang dapat na gagawin kapag nagka-encounter ka o nagka-encounter ang iyong mga estudyante ng mga ganitong mga pangyayari. So, naiintindihan na ata ang sinasabing morality, kung ano yung dapat mong gawin o dapat na desisyon ng iyong sarili, ayun yung sinasabing morality. So, there are 3 stages of morality. The first is morality of self-interest, characterized by doing the act or the behavior to gain rewards or avoid punishment. So, ang morality of self-interest ay ito yung morality na ginagawa mo dahil iniisip mo na para din sa'yo at baka may punishment pag di mo ito ginawa. Halimbawa, pumunta ako sa inyo tapos sasabihin at iisipin mo na tratuhin ko siya ng mabuti kasi para pagpunta ko din sa kanila ay tratuhin din ako nila ng mabuti. So, another example is sa school. Magiging mabuti ang student because gusto nila magkaroon ng mataas na grado at pag gumawa naman sila ng masama, maaring sila ay magkaroon ng punishment. So, that is morality of self-interest. So, the second in 3 stages of morality is morality of law and social rules. When the action or behavior of the individual is determined by the rule and authority, meaning people's actions are motivated by obedience and respect for law. So, ang morality of law and social rules, halimbawa, kapag ang ugali ng tao ay supported by the authority, is namomotivate siya to do more morals. Another example ay ugali mong tumulong, then since the authority is nag-encourage din na tumulong, so namomotivate ka na ding tumulong kasi ang pagtulong ay determined by the rules or law. So as a teacher, is kailangan mo ito upang magampanan mo ang responsibilidad mo bilang guro sa iyong mga estudyante at nang maging sa lipunan upang may sakatuparan mo ang iyong misyon bilang guro. So, the third and last of 3 stages of morality is morality of abstract principle, exhibited by people who assume personal responsibility in their behavior.
Their behavior is guided by their ethical principle and moral values. So the morality of abstract principles is it means you are living, doing good because you think it is your responsibility. Halimbawa, your student can't understand something about the lesson since you have that morality inside, nafi-feel mo na tungkuling mong turuan siya para gumawa ka ng mabuti kasi iniisip mo na karapatan ng taong nangangailangan ang matulungan mo. Just example, yung nasa MRT ka, tapos nagkaupo ka, tapos biglang may dumating na matanda na walang maupuan. Tapos naisip mo agad na siya na lang paupuin mo kasi matanda na siya. So ginagawa mo yon dahil feel mo ang sama-sama mo kung ikaw ang nakaupo habang ang matanda ay nakatayo. Ginagawa mo yon hindi dahil may nakatingin sa iyo na mga tao. At ginagawa mo yon dahil yun ang mas mabuti at yun ang iyong natutunan sa ganong mga sitwasyon. So that's all for today, and thank you and shukran for watching. I have quoted here that never stop learning. So I hope na naintindihan at may mga natutunan kayo sa aking pag-uulat ngayong araw. So ang susunod sa akin ay si Hedaya Pamaloy na ang kanyang ire-report o ulat ay tungkol sa Code of Ethics.